nakakahiya na mag-compare ng Pangulong Duterte. Ganun ang fear ng mga tao nun. Walang biro pagdating customs. Pumunta po ako dyan, magsiserve lang ako ng subpina. Subpina pa lang. Kalahati ng opisina umuwi sa takot. Alam niyo po, after nun, bumagsak ang reports ng korupsyon sa DPWH. Because there was fear. So, there was fear because it was the President leading the charge. Nung nasabit sa aming investigasyon sa PACC, ang mga congressman, naalala niyo po yun, siyam na congressman ang pinangalanan ng Pangulo sa TV. Yung ibang congressman doon, napangalanan na naman ngayon. Just to make it clear, in 2013, when the Supreme Court struck down the constitutionality or declared unconstitutional the pork barrel system, tinawag ko kasi itong the Belica Ochoa case dahil that was a case at I led. Insertions were declared unconstitutional. Kasi sinabi ho ng Korte Suprema na hindi trabaho ng kongresista or ng kongreso ang mamili ng project. Ito ay trabaho ng executive department. So, one of the basic and fundamental concepts that the Supreme Court dealt on there is a separation of power. Kailangan paghiwalayin mo yung kapangyarihan at yung function, executive at legislative departments, para hindi mag-collude at mag-redound to corruption. So, Congress is empowered to approve and appropriate budgets, but it has no power but the power to choose the project belongs to the executive. So, nagiging problema ngayon, kaya lumaki ang pork barrel natin, naging allocable at saka non-allocable, is that doon pa lamang sa NEP, and this was revealed by many congressmen already, na doon pa lamang sa NEP, nakikialam na, sinabi ni Cabal to, ni Yusek Cabral, Yusek Cabral ng DPWH. So doon pala sa ni Tito Soto, ni Ping Lacson, sinabi rin nila yan, nagsisingit na ng mga proyekto yung mga legislators, congressmen or senators. Doon pa lamang sa NEP, kunyari sa DPWH, na nagpapasa ng kanilang proposal sa DBM, sinapasok na nila yung akin tutuloy na to, akin to flood control na to. Yung akin po na yun, kanya rin yung contractor. So pag lumabas po sa GAA yun, i-advance na niya ang contractor. So yung contractor, dahil ni Diskaya, mangungutang na ng pera sa bangko yan, tapos ibibigay na. Yun na po yung billion-billion na allocable. Before, noong 2013, noong PDAF time, ang congressman at ang senador, limitado lamang dun sa kanilang 70 million tsaka 250 million. Pero yung budget ng departamento, sa departamento po yun. Pero ngayon, iba na. Ang proyekto ng departamento na pumasok sa kanyang distrito, inaangkin na ng kongresista. So, hihinga na po yung mga contractor. So, going back to the answer to the question, is there weakness in the law? There will always be a weakness in the law. Pero I think at this point, there is more weakness in governance than the law. Dahil if this was the time, nakakahiya na mag-compare ng Pangulong Duterte, may PI na sila dyan, tsaka may don't F with me na kagad sila dyan. Mga PI nyo, don't F with me. Andyan na kagad ang PACC, andyan na kagad ang DOJ, NBI, COA. Alam nyo po, walang biro. Yung lumabas dati yung PCSO, di ba, nagpatayan sila dyan di ba, may pinatay na isang board of director, tapos sabihan na may corruption. Pinuntahan po namin kagad ang PCSO, umiyak si Carme. Ganun ang fear ng mga tao nun. Walang biro, pagdating ko doon, hindi ko pa naman meet si General Garma noon for the first time. Just because merong news lang.
news lang na mayroong problema sa PCSO and there was a reklamo, pinunta ko na agad. Unexpected visit. Nung makita ko ni General Garma, tumigil, dito na sila! Ganun po. Customs. Pumunta po ako dyan. Magsiserve lang ako ng subpina pa lang. Kalahati ng opisina umuwi sa takot. Paglabas namin, sabi nila Commissioner Guerrero, natipaklo naman, Chairman. Paano ba naman kayo magtatrabaho nito? Bakit? Kalahati ho na staff namin umuwi na sa takot, di alam kung sino dadamputin nyo. DPWH nung panahon ho namin. 1 month in my appointment, 2018. 1 month in my appointment. Wala pa kaming opisina. Nagmi-meeting kami sa mga restaurant dahil wala pa kaming opisina. Asawa ni Kuya Ted, asawa ni Attorney Yvette pa, kasama ko nun sa PACC. Sa restaurant na kami nagmi-meeting kasi nga walang opisina. Nakakuha na po kagad ako ng report na merong district engineers na nangungulekta ng 10 milyon sa 100 milyon project dito sa CAR. Tapos yung isa kong whistleblower, pinagdala ko ng body cam, inilatag yung 4 milyong piso sa lamesa ng DE para makuha yung project dito po sa Pasig. In-expose ko po kagad yun, kinasuhan kagad, tinanggal kagad ng Pangulo, nirelieve kagad kaso, pinangalanan kagad yung DE, pinangalanan kagad yung mga congressman doon. Tapos pinatawag ko na po lahat ng district engineers noon sa buong Pilipinas. Kinausap ko si Secretary Mark Villar pa noon. Sabi ko, pare, ito ang mga nahuli ko. Kaso babalentong sa iyo ito, pare, pag hindi natin inimbestigahan ito. Hindi, sabi niya, pare, patawag mo lahat. Paimbestiga tayo. Natawag mo namin lahat ng district engineers noon. Tapos pinakita namin yung nangyari. Nakita naman nila sa news. Simple lang ang sinabi ko. Sabi ko, mga kasamahan, sabi ko, lahat tayo dito professionals. Ibig sabihin, hindi kailangan maraming salita para magkaintindihan tayo. Ito na lang po sasabihin ko sa inyo, sabi ko. Kung meron man kayong nagawa noon, bago kami dumating, hindi ko nahuhukayin yun. Pero wag lang kayong magkakamali ngayon. Dahil pag ngayon kayo nagkamali, ikakahong ko talaga kayo lahat. Sabi ko, tapos, alam ko naman na tinatakot lang kayo ng mga congressman ninyo. Ngayon, sabi ko, huwag kayong matakot doon. Pag tinakot kayo niyan, magsabi kayo sa akin, dadalhin ko kagad kay Pangulo. Sabi ko, gano'n. Sabi ko sa kanila, alam niyo po, after noon, bumagsak ang reports ng korupsyon sa DPWH. Bumagsak po. Yung mga district engineers, USEX and ASEX, started putting up a strong stand against sa congressman. Hindi na pinayagan. Nalaman ko nung huli. Okay? Nung hindi na po ako chairman, wala na tayo sa pwesto, sabi niya, hindi, boss, hanggang 12% na lang sila. Pero all in. Hindi namin na zero dahil alit ang office sa PACC, isa, 250 districts yan. Pero hindi gaya ngayon, ghost projects, 25%, parang wala lang. Because there was fear. So there was fear because it was the president leading the charge. Minumura sila, hinihiya sila, di ba? Wala akong pakialam sa inyo. PI nyo, patayin ko kayo. Kaya ito pong nangyayari ngayon, nandyan na po ang mga opisina, Ombudsman, COA, NBI, DOJ, meron pang ICI, na pwede nang kumilos. The Ombudsman can already initiate by himself an investigation even towards the President. Not for purposes of filing cases, but for purposes of filing an impeachment case.
Now, that's another topic kung ipa-file ng impeachment case. Pero, ang point ko, kung meron na bang mga opisina na pwedeng kumilos, of course. Pero, gagawin ba to? Yun ang ating kini-question. Bakit hindi nyo pa ginagawa? Pwede namang gawin. So, ito po ang maghahunt sa Pangulo at sa ating gobyerno na question sa mga tao. Gagawin mo ba talaga ang trabaho mo? Hindi. And this is not only affecting government, politics. This is affecting and eroding or affecting national security. This is already a national security problem because political insecurity is the foremost and the most important security element in national security. National Security Administrator po ako. I finished my MNSA. At ang political security is the most important or the number one security element in determining and assessing and establishing national security. Sobra ang distrust ng tao ngayon sa gobyerno, sa korupsyon, nakakahiya ng tawagin congressman. Totoo lang, nakakahiya. Hindi ko na kailangan sabihin, alam naman ng lahat po yan. Pero unless this is addressed by the President, hindi mahihimasmasan ang question at ang buksok ng damdamin ng Pilipino, and he has 3 years to do that. He has 3 years to do that. Utusan mo na. Hindi mo mautusan ng ombudsman, pero at least man lang sana marinig. Di ba? Marinig. Tama po to. And lastly, ang laki-laki na ng kontrobersya. Pero may revelation pa yung isang congressman na marami pa rin allocables at non-allocables sa budget 2026. Paano nakikita na naghuhunos dili siya, di ba? Na lip service. Di ba? Bakit? Kasi siya na tinuturo eh. Yun ang pinakamalaking problema rito eh. Ano ang kailangan mo? Naalala ko si Pangulo Duterte, sinabi ko sa kanya ito noon, 2016, mananalo pa lang siya as president. Sabi ko, Mayor, makain kami. Sabi ko, pangako mo sa akin, pag nanalo ka, kahit ikaw lang manalo, kahit hindi na ako manalo, matakbo ako senador noon. Sabi ko, paimbestigahan natin lahat. Wala tayong sisinuhin. Yun yung issue ng PDAF at saka DAP eh. Paimbestigahan natin lang, wala tayong pipiliin. Sabi niya sa akin, oo, sabi niya. In fact, tayong dalawa na mauna, magpaimbestiga na tayong dalawa. He was willing to do that. Nung inimbestigahan ko po, nung nasama sabi ko, sige, paimbestiga tayong dalawa. Tapos, nung nasabit sa aming investigasyon sa PACC, ang mga congressman, naalala niyo po yun, siyang na congressman ang pinangalanan ng Pangulo sa TV. Yung ibang congressman doon, napangalanan na naman ngayon. Tapos, 14 na district engineers ang pinangalanan at sinibak at kinasuhan kagad. Lahat ng mga congressman na yun, isinampa namin ang kaso sa DOJ because wala kaming jurisdiction. Nasa presidential appointees lang kami. Lahat po yun, nakasuhan namin sa DOJ. Nung nasabit ang mga congressman sa aming investigasyon, pinatawag ako ng Pangulo kagad kasi nagagalit yung mga congressman, pinatatanggal ako. Dahil sabi ko sa kanila, ba't okay, magalit sa akin kung ginagawa ko ang trabaho ko? Kung may problema kayo sa akin, patanggal niyo ako yung Pangulo. Sabi ko, tayo si Pangulo, patanggal niyo ako, sabi niyo, magulo sa Greco. Pero ginagawa ko ang trabaho ko, huwag kayong magalit sa akin. Dahil sabi ko, kung may gusto kayong mangyari, gawin na natin ngayon. Pinatawag ako ng Pangulo. Pag upo niya rin sa upuan niya, pinalabas lahat ng tao. Pag-upo niya, sabi niya, andyan ang anak ko? Yung kagandit na naman. Sabi ko, wala boss eh. Bakit? Wala nag-report eh. Sabi ko, wala nag-report. Sabi niya, PI na yan.
pag nandyan ang anak ko, magre-resign talaga ako. Yan ang resolution. Ganun siya kaseryoso. Sino pa nandyan? Sinabi ko lahat. Sabi niya, ikaw, sabi niya, sabihin mo lahat ng totoo. At pag pinatawag ka nila, puntahan mo. At doon mo pasabugin lahat ng alam mo, huwag kang magtatakot. Pasabugin mo. Akong pala sa'yo. At pag nakita mo, sabi niya, sapakin mo. Sabi niya. Ano ko sabihin, kaya paliwanag ko po yung resolution ng ating Pangulo. Yung kalahati lang po, kalahati lang ang gawin ng Pangulong Marcos doon. Kalahati lang nun. Hindi mo na kailangan ganun kagalit eh. Pwede sabihin, I am asking the Ombudsman to probe my office right away. Doon ang para sa probe. Hindi ako makikialam. Sige, labas ko kung anong ano mo. At ang lahat ng sinabi ni Zaldico, sige, i-probe mo at pakita mo sa tao kung anong totoo. Yun, mga ganun lang. Tapos, I am requesting the Senate Blue Ribbon Committee to invite me. And I will answer all the allegations of this liar. Ganon. Yun lang po. So, sinasabi ko, sana marinig ng Pangulo. Kung hindi, di tayo lang, masaya tayo dito.